Okay, let's go. Pakinggan natin itong tao na 'to. Alam mo itong si Sandro, meron na namang bagong pautot. Ano yun? Itong si Sandro, yung anak ni Marcos, ha? Yung hawig ni Charis. Okay, okay. Kamukha ni Sandro si Charis. Sabi niya, ikaw kamukha mo si Koke. Okay, Koke. Oh, let's go, Koke. Sabi ba naman niya, nung panahon daw ng kampanya, pumunta sila kasama yung tatay niya, kay Pangulong Duterte sa Malacanang para humingi ng suporta. Oh, Tapos ang sagot daw ni Pangulong Duterte through kung sino man yung parang tao ni Pangulong Duterte ay susuporta sila kung sila ang maglalagay sa mga ilang secretaries ng gobyerno. hindi lang secretaries, key officials, pati Senate President at saka House Speaker. Kasi yung mga cabinet members naman, interchangeable naman yan. Anytime pwedeng palitan yan at the behest of the President. Okay? So, iklaro lang natin na hindi yan ang importante. Ang importante talaga is yung House Speaker at saka yung Senate President. These are the two pinakamalaki. And yung Executive Secretary din, yung ES, di ba? Kasi parang yung ES no na, acting ES no ni Duterte, si Bongo, di ba? Yung SAP, yung Special Assistant of the President. Pero parang gano'n na rin yun. Little President na rin si Bong Gonon, okay? So, ano yung point nito, mga lods? Ang point nito ay gusto nating pakita rito na yung katotohanan ng sinasabi ni Sandro Marcos through evidence, okay? Documentary evidence, okay? Kasi mamaya magbabanggit to ng mga legal jargons. Parehas lang naman tayo na nagmamarunong, banatbay. Kaso sa tingin ko yung pagmamarunong ko versus pagmamarunong ko, mas accurate. Okay, let's go. Yun yung sinabi ni Sandro. Okay. Pero ang isang loophole dito sa sinabi Ano niya yan? ay nung time na yon bumabatikos na si Pangulong Duterte kay Marcos. Okay, sinasabi ni Pangulong Duterte noon na si Marcos daw ay weak leader. Pero tandaan natin na yung pinakaunang debunk doon ay kinampihan siya nung anak niya. Kung, di ba, alam nyo naman lahat yun. Hindi naman siguro hearsay yun. Alam natin na si Sara Duterte kumampi kay Bongbong Marcos. Kung kinampihan mo yung weak leader, di mas weak ka dun sa kinampihan mo, di ba? Okay, tuloy natin. Kasi kung maalala ninyo, sa interview natin unang sumabog yun, yung balita na yun na binatikos ni Pangulong Duterte si Marcos Alam mo, moot point na kasi yan. Kasi nga, nagkaroon ng team, ng unity team, di ba? Kumampi si Sara Duterte kay Marcos doon pa lang, kung assessment pala nung tatay niya, weak leader si Marcos, bakit niya pa kinampihan? Hindi si Leni yung kinampihan niya. Bakit si Marcos? Ibig sabihin, it's either nagdo-double talk na naman si Digong. Hindi naman to first time natin mamarinig na si Digong ay mag-double talk. Yung isa yung sinasabi, tapos iba yung pahayag. Di ba maraming beses yung sasabihin ni Digong na may sasabihan siyang walang connect sa realidad tapos iniligtas nila Harry Roque. Alam nyo naman yan, na-experience nyo lahat yan, lalong-lalo na nung pandemic era, di ba? Kung ano yung sinasabi niya, quite literally. So, what is now the difference between Duterte saying na si Marcos is a weak leader na ganyan, tapos hindi papaniwalaan nung anak niya? Ibig sabihin, yung anak niya mismo walang tiwala sa kanya. O tuloy. Ngayon, maniniwala ba kayo na si Pangulong Duterte, pagkatapos batikusin ng todo-todo yung tao, ay bigla na lang susuporta Oo naman. sa kapalit yung posisyon? Oo naman, 100%. Kasi si Duterte naman, meron yan mga instances na iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya, yung cognitive dissonance na tinatawag. Wag na nating papansin, sinungaling quite literally. 'Di ba? May sasabihin siyang isa, iba yung gagawin niya. 3 to 6 months pupunta sa China. Magje-jet ski papunta ng West Philippines, ginawa niya ba? Hindi, 'di ba? 3 to 6 months titigil yung corruption dito sa Pilipinas. Tumigil ba? 'Di ba hindi? Ending siya yung gobyerno niya isa sa mga pinaka-corrupt. Tapos pangalawa, yung war on drugs niya, ang dami lang pinatay na mahirap. Anong gagawin natin?
Kasi iniiba nyo kasi yung itsura ng history natin eh. So okay lang naman. Kaya nga nandito yung mga kagaya ko para ituwid ang landas ng Pilipinas. Tuloy. O siya maglalagay ng mga secretaries. Hindi ganun si Pangulong Duterte. Totoo yan. Ito yung isa sa mga proof ko na alam kong totoo yung sinasabi ni Sandro Marcos. Kasi, eto kita nyo, House formally installs Arroyo as new speaker, okay? Noong 2018 yan, pagkaalis ni Rodrigo Duterte, ang inupo nila agad ay si Gloria Macapagal Arroyo. 'Di ba? Kasi ang gusto ni Digong yung mga tao niya yung uupo sa key positions tulad ng pagka-House Speaker, tulad ng Senate President. So kailangan pro Duterte pa rin. Ayan isang proof 'yan. Ang tagal niya dyan. Kung hindi pa siya napalitan ni Romualdez, Duterte country pa rin tayo hanggang ngayon. So, ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Sandro Marcos nung sinabi niya na talagang na talagang gusto ng mga tao ni Duterte yung uupo niya. Ayan maliwanag yan Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Kayo mismo. Kaya ako mga Lods, ginagamit ko yung Google at saka yung mga chat GPT na yan para pwede nyo rin akong i-fact check gamit yung same references na ginagamit ko. Hindi ba? So hindi ako nagsisinungaling na pag sinabi ko na ito yung isang proof na totoo yung sinasabi ni ayan kita mo nag-ano pa siya nag-inaugural ayan So, ibig sabihin, totoo talaga na ang gusto nilang ilagay doon ay yung mga tao ni Duterte. Tapos magiging parang puppet government na lang sila Marco ang PBBM ni Duterte. Kasi anytime pwede siyang i-impeach kung House Speaker si Gloria tuloy natin. Diba? Una yun. Loophole na kagad yun. Imposible yung magganon si Pangulong Duterte kasi in public, binabanatan niya na si Marcos. Tapos in private, nag-i-scheme siya. Hindi ba, kung weak leader ang isang, eto na lang, gamitin natin yung sarili nilang logic Kung weak leader ang tawag mo kay Bongbong Marcos, ibig sabihin, kaya mo siyang i-manipulate. Tama, di ba? Kasi weak nga So pag nakuha niya yung posisyon na gusto niya, since he is a weak leader, i-manipulate mo na lang doon sa gusto mo. Ano ba yung gusto mo? Hindi ba iupo yung mga key officials sa position na nasa iyo pa rin yung government. Ikaw pa rin ang nagko-control sa government through these people. Diba? Tulad ni Gloria Macapagal Arroyo. Tapos kung natuloy si Bongo yung magiging executive secretary ni Pangulong Marcos, tapos another person na naman na nasa senator, siguro kung sino ba yung mga DDS senators noon na nakaupo during nung 2022, di ba? So ang point dito mga Lods, hindi sinungaling si Sandro Marcos. Pag tinignan nyo on a logical perspective, yung sinasabi niya, it is very plausible. Hindi lang siya plausible it is actually closer to reality than what he is saying. Of course, depensahan niya si Pangulong Rodrigo Duterte na sobrang man of integrity. It's not. He is not. Okay? Tuloy. Tapos biglang magbabago siya? Biglang ikakampanya na? That's illogical. Walang matinong taong tatanggap doon. Hindi, kung weak leader nga yung pagkakilala mo, kung weak leader, madaling i-manipulate. Hindi nadali sila. Kaya nga nagmaisog rally Papansin nyo ba, nung bakit biglang binanatan ni Marcos ni Rodrigo Duterte si Marcos? Diba? Wala pa yung flood control issue nito Kasi nito na lang yan Si Marcos pa ngayon nag-expose niyan Nito na lang yan Diba? Ano yung ginagawa ni Rodrigo Duterte kay Marcos? Yung pulveron joke, diba? Sinabi niya yon sa isang rally, yung bangag. Hindi ba? Sinabi yan ni Rodrigo Duterte. Ano yung point doon? Ang point doon, may history na si Pangulong Duterte, si Rodrigo, na
pag hindi niya nakuha yung gusto niya, kinakanti niya si Marcos. Oh, totoo yun, hindi? Totoo yun. Panoorin nyo. Mag-backtrack kayo sa lahat ng speech ni Rodrigo. Oh, di ba? Ganun lang yan eh. Tuloy. Na gano'n na bigla kaya magbabago si Pangulong Duterte. Pangalawang loophole, sabi niya, ni Sandro, may lumapit daw na tauhan ni Pangulong Duterte sa kanya para humingi ng mga posisyon Oh, si Bongo, obviously. Sino pa ba? sa gobyerno. At ang clue niya pa nga, etong tao na ito ay nasa gobyerno ngayon. I mean, official ngayon. Actually, parang alam na naman ng lahat ng tao kung sino yung tinutukoy niya. Siguro, si Bongo, dahil aide ni Pangulong Duterte, ay si Bongo. I mean, una, Ito na yung legal jargon ni Banat Bay. kung sa tingin mo, kinausap ka nung tao, hearsay na kaagad yun. Hindi hearsay yun. Dahil alam naman natin na si Bongo ay napaka-close kay Rodrigo Duterte. Alam naman ng lahat ng tao yun. Nasanggang dikit yung mga yan. Magkamukha yan. Parang pinagbiyak na kaldero yung dalawang yan. Gets nyo? Diba? So ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Sandro kung lalapit siya, kung may kumausap sa kanya, at saka hindi hearsay yun. Ang hearsay kasi ganito, merong dalawang nag-uusap, si Sandro Marcos at saka si Bongo halimbawa. Tapos kinwento ko yun sa ibang tao, yun yung hearsay. Wala akong personal knowledge dun sa usapan na yun. Quite literally, ang sinasabi ni Sandro Marcos dito, ang kausap niya ay si Bongo mismo, rekta. So paano naging hearsay yun? At saka, Diyos ko naman talaga, Banat Bay, huwag tayong maglokohan dito. Alam naman natin na si Bongo, dadaan ka muna kay Bongo bago dumaan kay Presidente. Executive Secretary nga yung position niya dyan kung tutuusin. Di ba yung little president na tinatawag? Tuloy. Kaya nga galit si Sara dun eh. Alam niyo ba yun? Ito hearsay. Ito ang hearsay. Pansin niyo ba? Hindi masyadong nagsasalita si Bongo kay Sara Duterte. Minsan-minsan lang. Ang totoong dumidepensa sila Alan. Pero di ba iba pa rin talaga pagka si Bongo yung nag-live. Kasi siya yung perceived na tropa pips ng mga Duterte. Pero pansin nyo parang hindi sila okay. Kasi nga, bago dumaan yan kay President Duterte, ito lang naman ay galing sa aking Tweety Bird. Bago dumaan kay Duterte, dadaan muna kay Bongo. 'Di ba? So ang sinasabi nila, again, this is hearsay. Diba, eto kita nyo yung difference ng hearsay, 'di ba? Mas anak pa ni Rodrigo si Bongo kaysa dun sa mga totoo niyang anak. Real talk yan. Di ba nagko-connect yan? I-connect nyo dun sa sinabi ni Ramil Madriaga na hindi niya gusto si Pulong at saka si Barbie. Di ba real talk? Tuloy. Ibig sabihin, hindi mo direct ang narinig kay Pangulong Duterte yung paghingi ng posisyon. So basta ka nalang maniniwala doon sa tao kahit pa si Senator Bongo yun ha. Kung yun ang tinutukoy mo ha, kasi yun ang para pinariringgan mo eh. Pero I doubt gagawin ni Senator Bongo yun. Gagawin ni Bongo yun para kay Digong. Diyos ko, lahat ng balak ni Digong, isa si Bongo sa sa may gusto na gumawa nun. 'Di ba? Kunyari may gusto ni Digong na eto yung gagawin natin. O kaya nga siya 'di ba co-accused sa ICC kasi nga lahat dumadaan sa kanya. Proven 'yan. Kung bumaba yung warrant niya, ibig sabihin may probable cause na lahat talaga dumadaan sa kanya. I mean, kitang-kita nyo naman. Bumaba na si Pangulong Duterte in public tapos hihingi ng kapalit si Senator Bongo. Mapapahiya ho siya. Mapapahiya siya. Oo nga, kasi nga, yung isa bumabanat, yung isa, good cop, bad cop yan eh. Alam nyo ba yon? Yung isa, babanat in public, tapos yung isa naman, hihimas in private. Ganon. Good cop, bad cop. Nangyayari talaga yan sa mga negotiation. Yung isa habang bumabanat yung isa naman, may
may himas, 'di ba? Yun yung himas nila kay Marcos. They try to manipulate Bongbong Marcos but they failed. Tapusin na natin. Sa pagiging niya ng posisyon ng ganun. Kaya katarantaduhan po ito sinasabi ni Sandro. Huwag kayo nagpapaniwala dyan. Diversion lang po Ayan, eto na. yan. Kaya nilabas yung interview na yan. Diversion yan sa mga nangyayaring baha ngayon. Paano naman naging diversion yung sinagina? Kasi ganito yung diversion, ha. Merong nangyayaring malaking bagay. Okay, halimbawa, nangyayari yung impeachment. Okay, yung impeachment is happening. Di ba? Sa backdrop natin, tuloy-tuloy yung impeachment. Okay? Yung baha, whether or not ma-interview si Marcos, si Sandro, magkakaroon pa rin ng baha. So, paano naman nangyari na may dadivert yung attention natin sa baha? Parating bumabaha niya sa amin lang, dyan sa Marcos Highway. Sanay na ako dito sa ilang taon ko rito sa dekadang tinagal ko rito sa amin. Parating bumabaha, sanay ka na nga eh. So, paano mo nasabi, Banat Bay, na diversion tactics to kung pag binaha, wala ka naman magagawa. Inevitability yun. Unavoidable yun. Come on. Oh. Yan ang katotohanan. Kaya gumawa siya at nagbigay ng controversial statement dahil iniiwasan tong issue ng kapalpakan ng tatay niya pagdating dito sa flood control. Hindi ba ang palpak dyan yung mga contractor? In fairness naman, sabi ni Ping Lacson, hindi pa dumidikit sa Malacanang yung flood control issue. Nasa contractors lang. Parang sila yung napagbibintangan, di ba? So, pero of course, nasa ombudsman na yan, tingnan na lang natin kung sino pa yung mga susunod na makukulong. Kung meron kayong kailangang singilin kay Pangulong Marcos is eto, pabilisin yung investigation sa flood control. Pero hindi naman yan diversion tactics. Alam naman natin na si Duterte tried to manipulate etong si Bongbong Marcos. Yun nga lang, nanlaban at nanalo. Yun lang naman po, Gege mga Lods.